Hindi pa rin mapalagay ang ilan sa ating mga kababayan sa ilang bahagi ng Mindanao matapos tumama nitong weekend ang magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Kasabay nito, tiniyak ng iba't ibang emergency response agencies ng pamahalaan na nakaalalay ito sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nakakapraning talaga sir pag may lindol po. After shock po, marami pong lindol pa na nagaganap sir pero hindi na yon kalakas po. Pakunti-kunti lang po. Every hour, rattle po kami. Kabado pa rin ang college instructor na si Ray sa tuwing nakakaramdam ng malalakas na aftershock sa kanilang lugar sa Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Kwento nito, bagamat may kalayuan sa Hinatuan, Surigao del Sur na siyang episentro ng magnitude 7.4 na pagyanig noong December 2, ramdam sa kanilang bayan ang lakas ng lindol. Malakas po sir kasi yung mga product po sa isang convenience store is nagtumbahan po sir. Meron po yung mga po na wild battle po na nagsiyak po sa loob ng convenience store. Nagpanik po ang cruiser, yung mga customer po nila na nagsigawan po dahil malakas-lakas po yung lindol sir. Kaya ang ginawa po nila, naglabasan po sila bigla na grambulan po, palabas po. Because hindi naman po yun, wala naman po kami sa second floor, nasa first floor po kami sa isang convenience store. After that, nag-blackout po, nag-burnout po sa mismong araw na yun, sir. Ganito rin ang kwento ng pamilya ni Christina, taga Davao City. May kasama pa kaming senior sa bahay, yung mama ko, kaya dali-dali kami lumabas at yung malakas na lindol, talagang hindi kami nakatulog ng maayo. May mga siguro mga tatlo hanggang madaling araw, kasi may aftershocks noon, 19 ng araw na. Base sa datos ng PHIVOLCS, ang December 2 na pagyanig ang tinuturing na unang major earthquake sa Mindanao magmula noong taong 1992. For a major earthquake like a 7.4, you would expect a lot of aftershocks. And some of the aftershocks would be greater than magnitude 6. May mga nakita ng damage din sa mga bahay, sa mga building. At the same time, may mga geological impacts din na report. Meaning, it's either nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng liquefaction, nagkaroon ng mga sandballs, and even posible din na nagkaroon ng mga fissures din sa lupa. Sa tala naman ng Office of Civil Defense Caraga Region, nananatiling 2 ang bilang ng nasawi at ilang sugatan. 9 injured, napapagaling. Yung reported kagabi na report ni Gov. Ayek Pimentel, may 2 death, no? Although na-assess natin, mayroon man tayong management of the dead and the missing na cluster. Hinihintay natin sila, but definitely, sabi ni Gov, may 2 reported from this league due to collapsed walls and isa din sa Barubo. Habang patuloy na tumataas naman ang bilang ng mga natatalang pinsala. For now, 102 totally damaged houses, 102 and 743 partially damaged houses. Although yung power nila restored naman, ang water nila ay restored na rin. And may nag-suspend na rin ng mga classes from the 12 LGUs in Surigao del Sur. Tiniyak naman ng OCD na maayos ang kalagayan ng mga apektadong residente, partikular ang mga nasa evacuation centers. I-deploy na rin ng DSWD ang kanilang food at non-food items sa Caraga Region. Sa ngayon po, yung ating monitor na mga kababayan nating affected dyan sa lugar, ay nasa 35,134 individuals, that's equivalent to 8,700 plus families. Bukod pa yung mga nasa outside evacuation centers na nasa 568 families yan or 2,390 plus individuals. 32 po na evacuation centers ang nakamobilize ngayon dyan po sa buong Caraga. Sa isang abiso, sinabi ng Hinatuan Municipality na walang ipinatutupad na mass evacuation sa probinsya. Wala rin nila natanggap na abiso sa PHIVOLCS kaugnay ng banta ng tsunami. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.